ulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Ayan na mga kababayan. Sa... Ito na po, sumambulat na ang katotohanan ng mga sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte at Tatay Digong nung araw. Ito na po ang ating pinakahihintay mga kababayan, ang breaking news. Talagang tahasan na pong pinangalanan ni Corley Diskaya. Ito nga pong si Martin Romualdez at si Saldico. Mga kababayan, dahil po dito, mukhang nagkaroon po ng another breaking news. Right after po nito mga kababayan, ay biglang nasibak po sa pagiging Senate President itong si Senator Chess Escudero. Mga kababayan, ano kaya ang mga kinaugnayan dito ng pangyayaring ito? At si Martin Romualdez mga kababayan, napakabilis pong sumagot. Napakabilis pong sumagot. Dati-dati napakatatahimik po nito. Pero nakapagtataka yung isa, bakit hindi sumasagot? Sino ba talaga ang pinoprotektahan? Yung isa o itong isa? O parehas sila? O bahala na kayo dyan. Tingnan natin mga kababayan. Ha? Etong ating papanoorin ngayon. Paano nangyari ito na bigla na lang pong pinalitan ang Senate President dyan sa Senado, samantalang after nitong magpahayag, napakarami pong mga nabanggit mga kababayan. At ang isa na nga po dito ay yung isang artista na ngayon kongresista na si Atayde, na di umano mga kababayan, ito'y ano lang po ha, ito'y asawa yata ni Yaya Dab. At alam niyo naman po si Yaya Dab kung saan nanggaling yan mga kababayan. Di ba nanggaling yan dyan sa show ni Skol Bocol, Itbulaga, na yun ngayon ang pumalit kay Senator Chess Escudero bilang Senate President. At mga kababayan, mayroon na pong sinabi si Governor Chavit Singson. Ito na po ang kanyang sinabi. Ito na ba? Maggugura na ba ang taong bayan? Umpisa na ba? Ito sa tinatawag nilang people power. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Mga tanong lang po ito mga kababayan ha. Malalaman po ninyo ang kasagutan. Samantala, bago po natin yan tunguhin, sa mga ngayon pa lang nakabisit sa aking channel, inanyayahan ko po kayo, pakisubscribe ang ating channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Pakilike na rin, pakishare na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Let's go na po tayo. Panoorin po natin itong pagsisiwalat dito ni Corley Diskaya. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Ayun mga kababayan, Congressman Patrick Vargas ng Quezon City, kapatid yata ito ni yung Vargas dati na isang artista din. Kong Juan Carlos Arjo Aytayde of Quezon City. Ayun na mga kababayan, ito kaya ang dahilan kung bakit bigla na lang napalitan
itong si Chase Escudero dahil nabanggit dito itong si Atayde na asawa na ba ito ni ano, Yaya Dab? Nagpakasal na ba sila? Asawa na ba ito o jowa lang? Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Naku mga kababayan, pati itong si Teodoro ng Marikina na binabanggit dito ni Corle. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Ayun na, taga San Jose del Monte, Bulacan, mga kababayan. Robes, yung pangalan, o Robes. Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Naku, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, naku, Anwaray Party List, Gabriel Noel. Kong Leo de Odit Tariela of Occidental Mindoro, Naku, Tariela, mga kababayan, ano kaya ito ni, ano, yung sa, sino ba yun? Yung Tariela sa Navy ba yun, mga kababayan? Ano kaya niya ito? Itong Tariela na binabanggit dito na congressman, na pinapangalanan ngayon ni Corle Discaya, mga kababayan. Paki-comment nyo nga kung kaano-ano sila. Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asistio of Caloocan, Kong Marivico Naku, din Asistio of Caloocan. Naku, ayan na, Asistio, nababanggit mga kababayan, dyan sa Caloocan. Pilar of Quezon City, Nako, Kopilar sa Quezon City. Mukhang marami-rami sa Quezon City mga kababayan Kaya pala, madalas ang baha dyan 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Nako, Kong Martin Romualdez, ang malapit na kaibigan ni Marvin Rillo at itong si Saldico, ang paulit-ulit din pong nababanggit. Ito na po mga kababayan, wala na po talagang ligtas dito itong mga ito. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Nako, Speaker, ayan na, yung mga unprogrammed funds galing daw dyan. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bugs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming Bugs Magalong, ano rin kaya ito ni Mayor Magalong? Siguro kapailido lang mga kababayan, pero kung kilala nyo yung tinutukoy ni Diskaya, comment nyo na lang din dyan mga kababayan Hindi po natin alam kung kaano-ano ito sila opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Para kay Speaker at kay Saldico, yung hinihingi niya, hindi para sa kanya. Yan ang sinasabi dito ni Corle Discaya. Tuloy. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWS Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Nako, Kong Roman Romulo. Nababanggit ka rin pala dito. Nako, patay na. Nako. Sige, tuloy. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan
30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City. Ako, Marvin Rillo of Quezon City. At ito daw yung hakbang nitong pagbibigay nila, ginagawa nila ito hindi dahil sa kanilang okay sa kanilang kalooban, kundi dahil sa panggigipit sa kanila. Grabe. At galing ito ang mga kababayan sa unprogrammed funds. Ito na ang matagal na natin sinasabi noon. Paano nangyari yun? Mayroong budget doon sa unprogram. Saan mo dadalhin? Dito pala, dinadala mga kababayan. Dinadala pala, kinukuha pala nitong mga congressman na ito. Kong Nikki Briones of AGA Party List. AGA Party List. Kong Nikki Briones, banggit ka rin dito. Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde. Ang ama ni Arjo Atayde. Arturo Atayde daw. Naku, ito na kaya ang dahilan mga kababayan kung bakit nagkaroon ng rigodon dito sa Senado. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Eliandro Jesus Madroño of Naku, sa Anwaray Party List, yung Congressman Noel. Romblon. Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Agarao. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Para makabawi, binabawasan ang mga materyales, ganun ba 'yon? Hindi, mali yung narinig ko, Bimar. Hindi binabawasan, dinadamihan nila. Dinadamihan nila yung partisipasyon daw. Ayun ang musga mga kababayan. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos. Naku, ayan mga kababayan. Humihingi po sila na maging state witness dahil sa kanilang pagsisiwalat. At ito na po ang naging pinaka-breaking latest po mga kababayan. Nangyari ngayon lang po ito mismo. After po ng magkaroon ng hearing at pagsisiwalat, patungkol nga po rito sa mga nakinabang, sa mga flood control projects, ito na ngayon ang sitwasyon sa Senado. Senator Cheese Escudero to make a manifestation, Mr. President. The former Senate President, Senator Cheese Escudero, is hereby recognized for a manifestation. Thank you, Majority Leader. Thank you, Mr. Senate President. Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority
and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before, and in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na paano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga. Nagkamali pa siguro pagbanggit siya dito, no? Akala niya congressman pa rin. Pero senador yan, malamang mga kababayan. Ito na po 'yon. Ito na po 'yon. Ito na yung ating iniintay. Si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order. Congressman pa rin mga kababayan ang sasabi niya, no? Pero napirmahan na daw po ang plunder request, no, ni Senator Chis Escudero dahil siya pa nga po ang Senate President niyan eh. Kailangan niya pirmahan niya, no? Tingnan niyo. Congressman pa rin kanyang pagkabanggit pa siya eh. Ganun nyo na mga kababayan, baka na-slip of the tongue lang, no? Siyempre, ang tagal-tagal kasi naging congressman ni Congressman Marcoleta eh. Kumbaga, bago-bago pa lang siya kasing senador eh. Hindi pa siya masyado nakakasanayan, mga kababayan, ha? Kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Ayan mga kababayan, ito nga pong pagkakasibak ni Senate Chis Escudero ay mayroon pong mga agam-agam na dahil po ito sa sinasabi nga ni Chis Escudero na nabanggit po dyan. Nabanggit na po ang pangalan nitong ni Martin Romualdez, mga kababayan. Ang hindi daw po mabanggit-banggit at napalabas na po ito nga pong pangalang Zaldico at Martin Romualdez. Mga kababayan, ano ang inyong thoughts dito patungkol sa nangyayari sa Senado ngayon? Na napakabilis po ng pangyayaring ito. Napakabilis. Paano nangyari nagkaroon kaagad ng palitan dyan? Dati-dati, wala nang ambutuhan mga kababayan nangyari. Basta na lang pong wala na pong ibang nomination eh. Hindi na po sila nag-nominate, no? Kasi ayon sa report, mga kababayan, mukhang hawak na daw po ni itong si Tito Soto yung 14 or 15 na perma. Kumbaga, 13 lang kasi kailangan kasi 24 silang senador, 13 silang kailangan, majority wins na, no? Dahil 24 silang senador. So 13, lamang na po siya. Kaya ganyan po mga kababayan, 14 daw po yata ang hawak or 15. Mukhang kaya wala na pong nag-attempt na magkaroon pa ng another nomination. Nung nominate itong si binakante po muna ito, nagkaroon muna sila ng pagtalakayan dyan, itong session na ito, binakante muna yung Senate President, dineclare muna, and then, ito na nga, nag-nominate sila at si Soto nga ang ninominate at wala na nga pong ibang nomination. So, maliwanag ito mga kababayan na marami po ang nakakapagtaka right after lang po nitong naisiwalat po ang matagal-tagal ng po ang ayon nga dito kay Senator Chis Escudero, hindi mabanggit-banggit na pangalan na nakakaladkad dito ngayon sa mga kontrobersiya ng flood control, no?
ito pong dambuhalang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pong pera na nawawala sa tagaban ng bayan. At nababanggit po ang dalawang pangalan, Saldico at Martin Romualdez. Dahil dyan mga kababayan, sumagot po itong si Martin Romualdez at nakita po natin dito sa Facebook po mga kababayan. Ito po, tingnan nyo po ha. Ngayon lang po ito, Monday oh. Walang sinuman ang kayang manuhol sa akin. Ito ang sabi ng ang balita ngayon. Ito po sa Facebook mga kababayan. Romualdez todo denies aligasyon ni Corley Discaya. Mariing pinabulaanan ni House Speaker Martin Romualdez ang aligasyon ng kontraktor na si Corley Discaya na isinasangkot siya sa umano'y kickback scheme sa mga flood control projects. Ito po ang kanyang sulat dito mga kababayan. No? Todo denies si Martin Romualdez, I have never and I will never accept a bribe from anybody. Mariing tinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon ng kontrobersyal na kontraktor Popol na sina Corley at Sara Discaya na umano'y tumanggap siya ng pera mula sa proyekto ng gobyerno. Tinawag ni Romualdez na false at malicious ang affidavit ng mag-asawang Discaya na isinumiti kasabay ng kanilang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Walang sinuman ang kayang manuhol sa akin. Alam iyan ng lahat ng House members. I am myself-made. I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. Sangayon ba kayo dito mga kababayan? Kayo ba ay naniniwala? Malaki ba ang tiwala ninyo rito kay Martin Romualdez? Comment down below dyan mga kababayan ha, kasi sinasabi niya, kung Pilipino ka, ha, malaki daw ang tiwala sa kanya ng mga Pilipino. Kung Pilipino ka, comment mo dyan kung may tiwala ka nga dito kay Martin Romualdez. I do not need and I will never allow myself to be corrupted by money that does not belong to me, ani Romualdez. Sa pagdinig ng Senado, inidiin ni Corley Discaya na may ilang kongresista umanong nang hihingi ng pera kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto at ang naturang pera ay napupunta raw kay Romualdez at kay Ako Bicol Representative Saldico. Yan po mga kababayan ang maliwanag na matindi pong lumutang kanina na kontrobersiya dito nga po na matagal-tagal nang hindi napapangalanan ayon dito kay Senator Chis Escudero. Mukhang nakakakita na po tayo mga kababayan ng liwanag patungkol po dito, ngunit mayroon pong nag-a-attempt para yung liwanag na yan ay tabunan po ng kadiliman. Kapit lang po tayo mga kababayan dahil sana po wala pong kasunod na si Blue Ribbon naman Committee Chairman Marcolita ang kanilang sibakin. Ano naman kaya ang magiging reaksyon ng bayan kung sakasakaling masibak itong si Chairman Senator Marcolita ng Blue Ribbon Committee at magkaroon ng pagbabago ang nagiging investigasyon dyan sa Senado sa pamumuno na ngayon ng inyong Iskol Bocol Senator. Taga-Itbulagang Senador. Ha? Dahil itong taga-Itbulagang Senador mga kababayan, isa po nabanggit dito ang congressman na si Arjo Atayde. Nagtutudo deny mga kababayan, mariing pinabulaanan ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang aligasyon ng kontraktor na si Corley Discaya na isinasangkot siya sa umano'y kickback scheme sa mga flood control projects. At mga kababayan, itong si Arjo Atayde di umano, ito daw po ay asawa or girlfriend ni Yaya Dab. At alam niyo naman po kung saan sumikat si Yaya Dab, mga kababayan. Siguro sa mga nakapanood sa inyo noon, alam niyo na siguro. Hindi po natin dito sinisisi inano lang po natin na, 'di ba, kung paano po ang naging kinaugnayan. Ano bang kinaugnayan nito? Mayroon ba kaya sa pagpapalit sa O kung mayroon man, kung wala man, comment nyo na lang dyan mga kababayan. Pero nakaka-curious lang kasi, di ba? Dahil ngayon na po na mayroon na nga sabi nga ni Senator Chis Escudero, di ba? Mayroon na siyang naka-accomplish eh. Bakit hindi nyo munang pagpatuloy? Bakit parang takot na kayo? Baka mamaya mapangalanan na yung talagang isa pa sa mas matinding amo ninyo. Mga kababayan, sino-sino pa ba ang mas gusto ninyong marinig na ibubulgar dito mga kababayan? I-comment nyo dyan sa baba, no?
kung sino-sino pang maaaring ibulgar dyan sa baba. At ito nga mga kababayan, sa pagpapatuloy, panoorin natin. Asher, ano ang detalye ng mga inihayagan ni Congressman Toby Tiangco ukol sa budget insertion sa BICAM? Aga bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto, partikular na sa flood control project ang isiningit sa Bicameral Conference Committee o BICAM o maging sa mga small BICAM na siyang kung saan pinag-uusapan at pinagkakasunduan niya ang mga pagkakaiba sa bersyon ng Senado at House of Representatives para sa proposed national budget. Sa pambihirang pagkakataon, dumalo ang isang kongresista sa pagdinig ng Senado, partikular na dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, dumalo si Navotas Lone District Representative Toby Tiangco dahil hindi siya pinapayagan magsalita sa Kamara. Kapwa nagkasundo si Congressman Tiangco at Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, chairperson ng komite na dati ring kongresista, na sa kabila ng kanilang budget debates ay 4 na tao lang ang nagdedesisyon sa huli kung ano ang magiging panukalang pondo. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress, and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luzquimbo po. Sino po yung majority leader? Congressman Manix Delipe po, Your Honor. Minority leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang ilang proseso at termino sa anomalya sa flood control projects sangkot ng mga kongresista. Kinumpirma ni Representative Tiangco ang umano'y parking fee kung saan nakikiusap sa district congressman na malagyan ng proyekto at pumapayag naman dito ang kongresista, habang ang sagasa naman ay wala anyang magagawa ang kongresista kundi tanggapin ang proyekto sa ayaw o gusto. Bukod sa mga congressman, sinabi rin ni Tiangco na may mga proyekto ang mga party list na lumagpas sa limitasyon ng halaga ng kanilang proyekto. Anya, may limit lang na ang mga ito mula 100 hanggang 150 million pesos na halaga ng proyekto, pero may party list na nakakuha ng umaabot sa hanggang 20 billion pesos. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa mga tweet. Magkano po yung nadagdag? Sangayon po dun sa inyong nakita. 17, ganyan. Di ba? From sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico na 13 billion. Kinumpirma rin ni Senador Erwin Tulfo na mayroon siyang listahan ng mga kongresista na nasasangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Isusubmit niya ito sa Blue Ribbon Committee. Sinabi naman ng nakababatang Tulfo sa Senado na mas maganda na pangalanan ng mga sangkot sa anomalya at hindi puro mga taga DPWH at mga contractors lamang ang nadadawi. Kanina ay nagsalita na rin ang ilan sa mga contractor na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at isiniwalat nito ang pagkakasangkot nga ng ilang mga kongresista sa mga maanomalyang proyekto. At nadidiin dito si Congressman Zaldico. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Ayan mga kababayan, si Zaldico po talaga ang nadidiin at saka itong si pangalan nito, itong si Martin Romualdez, talaga naman mga kababayan. Ayan po ay si Congressman Toby Tiangco ang nagsasalita, Zaldico, at ito pong si Martin Romualdez ang sinasabi. Yung Corley Discaya ng mga contractors, Zaldico, Martin Romualdez mga kababayan. Ito rin si Mayor Magalong. Sino rin ba ang sinasabi dito mga kababayan? Grace, bakit itinuturing ni Mayor Magalong na susi sa issue ng flood control project si Congressman Zaldico?
Yes, Ella, magandang tanghali. Itinuturing ni Mayor Benjamin Magalong na susi si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa issue ng flood control projects. May direktang koneksyon si Co sa mga kumpanyang kontratista na nakinabang sa mga proyekto. Giit ni Magalong, napakalaki ng pondo na dumaan sa grupo ni Co na dapat sana ay naipatayo ng libo-libong bahay at socialized projects. Aniya, ang mga kasamahan ni Co ay nagbubulag-bulagan sa anomalya sa kabila ng malinaw na ebidensya ng pakikinabang. Dahil dito, giniit ni Magalong na si Co ang dapat unang imbestigahan bilang central figure sa kontrobersiya. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Magalong. Siya naman talaga dapat ang unang imbestigahan dyan. Siya naman ang susi talaga niyan eh. Di ba? Ang problema, yung mga kasamahan niya dyan na tiwali, nagmamaang-maangan pa. Nakinabang siguro. Nagbubulag-bulagan pa sila. Alam naman nila kung sino yung mga involved dyan eh. Kilala nila lahat. Kulang na lang nga rito, banggitin ko pa yung pangalan ng iba eh. Pero next time na lang, doon ko na lang babanggitin siguro sa house. But for the meantime, dyan unahin yan siguro, yan si Mr. Saldico. Dahil siyang susi sa lahat, at alangan naman na gumagalaw lang yan, na hindi nalalaman ng boss niya. Yan na mga kababayan. Ayon pa sa alkalde, maraming opisyal ang posibleng sangkot kasama ang mga tiwaling kontratista at ilang matataas na tao sa DPWH. Binunyag din ni Magalong na kasalukuyang nagde-develop ang kanyang tanggapan ng isang website kung saan direktang makakapag-ulat ng ebidensya ang publiko laban sa korupsyon. Inaasahan na rin niya ang kanilang grupo na lalo pang titindi ang gagawing propaganda ng masangkot sa katiwalang ito para iligaw ang publiko at itago ang katotohanan. Well, I'm pretty sure na ako confident ako na itong mga tiwaling politiko at kasabwat na rin nila yung kanilang mga kasamahan dyan sa DPWH, sa mga contractor, talagang nagpupul ng mga resources para maghahal ng mga mamahaling PR firms. At para talagang i-divert yung mga issue, gawa ng mga kung ano-ano na lang. Pero anyway, ang importante rito, nakatuon ang atensyon ng ating presidente dito sa flood control. At kita nyo naman kahapon, pati si Executive Secretary nagsalita na rin. Ngayon, sisiraan nila yan. Ganon din yung ginawa nila kay Congressman Toby Chanco. Sama-sama din itong mga people associated with Saldico. Ella, sa huli naniniwala si Mayor Magalong na magiging matagumpay ang investigasyon dahil personal na tututok dito ang Pangulo at ng Executive Secretary. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City, Titindi. Yan ang mga balita mga kababayan. Tumutumbok po talaga, tumutukoy ang lahat dito po sa kay Saldico at kay Martin Romualdez mga kababayan. Yung iba po ay mukhang sabit-sabit na lang po mga kababayan, ngunit talaga naman ngunit talagang sila ang talagang nakasentro po dito mga kababayan, ha? At balik po tayo diyan sa pagdinig sa Senado. Mayroon nga pong na-cite in contempt na po mga kababayan or napakulong na. Isa po ito sa accomplishment, ha? Nito pong Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Chairman Rodante Marcoleta at itong sa pamumuno ni Chis Escudero. Ang tanong mga kababayan, if ever, wag naman sana mangyari na palitan din sa Blue Ribbon Committee itong si Congressman Marcoleta, magtutuloy-tuloy kaya itong ating naumpisahan na? Sa tingin nyo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Pag nagbago po ito, alam na des. Baka mamaya, ito na ang maging mitsa ng people power. Nagtatanong lang tayo or hindi man lang po natin sinasabing nananawagan tayo dito mga kababayan. Pero pagka may po silang gawin dyan na panghuhukos-pukos, malamang sa malamang mga kababayan, hindi na po yan papayagan ng ating mga kababayan. Diba? O ito, tingnan muna natin itong isang na-cite in contempt. Teams unraveling at the Senate, which is investigating irregularities in government flood control projects. The Blue Ribbon Committee zeroed in on DPWH engineer Bryce Hernandez, who was cited in contempt
for reportedly lying about his casino visits. Hannah T. has been monitoring the hearing. Go ahead, Hannah. My engineer Bryce Hernandez was cited in contempt at the Senate Blue Ribbon Committee hearing after he gave conflicting answers about his casino activities, specifically the use of an ID under a different name. Before this, contractor Mark Arevalo, owner of Wawaw Builders, admitted that his firm's license was being used without permission through Sally Santos of SYMS Construction Trading, who he claimed had connections inside DPWH Bulacan. He then named Hernandez, the so-called chief in the office, as involved. Attention was then turned to Hernandez and was asked about his casino activities. Hernandez admitted to playing but said it was only when his boss, then District Engineer Henry Alcantara, invited him. The two are tagged on the so-called notorious activities in relation to flood control projects in Bulacan. Hernandez claimed Alcantara brought the money and gave him what he called balato. He admitted to using a membership number given by Alcantara, but denied that he used an ID under the name Marvin de Guzman. But Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta showed proof of the ID, which was issued by the LTO. Initially, Hernandez denied playing in Okada Casino, but Marcoleta's records showed he won about 15 million in July this year. He later admitted he had gamed there, leading senators to cite him in contempt for lying about the use of false identity. Alcantara, who was repeatedly identified in his statements, was tagged as the one providing funds and also using a pseudonym named Joseph Castro Villegas in his casino activities. Back to you, Mai. Thank you, Hannah T. reporting to us from the Senate. Yan mga kababayan, who he claimed gumamit po ng iba't ibang mga aliases o mga pangalan. At kaya po dito, ang isa pa po, mga nagsisinungaling po siya dito, mga kababayan. So, ayan na, no? Ayan na ang problema dito, no, mga kababayan. Ayan na ang problema dito. Dahil talaga naman, sabit-sabit na po sila. Mula po nang mag-umpisa po itong hearing. Lalo lang po, lumilinaw na po ngayon, mga kababayan, ang pangyayari, At dito, mayroon pa dito, mga kababayan, no? Palasyo, pinabulaanan ang giit ng Diskaya Camp sa proyekto ni First Lady. One day ago, mga kababayan, teka. Palasyo, pinabulaanan ang giit ng Diskaya Camp sa proyekto ni First Lady. Ano ba yung proyekto? Naku, pati pala itong First Lady, mukhang mayroon ding mayroon ding nakakaladkad din dito, mga kababayan. Tingnan natin, tungkol ito saan? Pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Sara at Curly Diskaya na ang hindi natapos na proyekto sa Philippine Heritage Building sa Intramuros ay hindi nila kontrata. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na ang kontrata na binabanggit ni Attorney Cornelio Samaniego na abogado ng pamilya Diskaya ay hindi kapareho na pinatatrabaho o pinapatrabaho o kontrata na natapos ng kontratista noong December 2024. Malinaw na ginugulo lang ito ng pamilya Diskaya. Ang mga Diskaya ay voluntary na pumasok sa isang contract agreement noong January 2, 2025 kasama ang Public Works Department para sa nasabi na proyekto ng kanilang inireklamo. May contract price anya ito na mahigit 107 million. Dapat rin na matapos ito noong September 4. Sige na, pamilya Diskaya, wag na kayong mag-pull out na rin lang kayo. Nagsalita na rin lang kayo, tuloy-tuloy yun na yan. Wala nang atrasan ito. Di ba, mga kababayan? Sige, ibuhos nyo na lahat. At ito kaya, mga kababayan, kung sakasakali, ito na lang ito na yung final natin. Final nating isang video ipapapanood sa inyo. Sa lahat ng mga ito, mga kababayan, nakita na po natin, nalaman na po ng publiko, napangalanan na po ang hindi napapangalanan, Martin Co, mga kababayan. Tago na lang natin sa pangalang Martin Co para hindi na saldi mo at saka Martin mo. Diba? So, pagsamahin na lang natin, Martin Co. Okay? So, hindi mapangalanan. Ngayon,
tahasan na po, diretsahan na po pinangalanan, at si Magalong, Toby Chanco, Diskaya, lahat po tumutukoy na po papunta dito, mga kababayan. Okay? Dahil dyan, si Senator Chis Escudero sa bilang Senate President, dahil hindi niya kinaya, hindi niya siguro nakaya na ilabas pati itong iba't ibang mga pangalan. Hindi na traffic, no? Na ilabas talaga. Ngayon, paano kung si Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Rodante Marcolita naman ang sibakin at palitan dyan? At pag nagkataon na halimbawa pagkapalit niya, mag-iba na ang ihip ng hangin at tono ng pananalita nitong mga Diskaya, ano kaya ang inyong mafe-feel, mga kababayan? Ito kaya ay maaaring mag-lead para dito sa panawagan ni Governor Chavit Singson? Tandaan po natin, si Governor Chavit Singson, sa kanya nag-umpisa papaano bumagsak o mapatalsik si Erap Estrada, mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Governor Chavit Singson. Ito'y video po ay kortesiya ng sa SMNI, mga kababayan. Panoorin niyo po itong video. Sir, anong mensahe mo ngayon sa ating mga kababayan Pilipino na umaasa po ng pagbabago o mga deserve na umaasa na mas magandang Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang panahon, sir? Well, kailangan kumilos tayo. Sama-sama tayo lahat. At pag-usapan natin kung paano pa makakatulong o maayos ang ating bansa dahil talaga sobra na ang nangyayari. Ito na siguro ang pinakamalaking mga corruption na administration. Yan, mga kababayan, umaasa po ang mga Pilipino na may magandang mangyayari sapagkat ito na siguro ang pinakamalaking korupsyon na nagaganap sa ating bansa ngayon. Nako, tuloy natin. So nararamdaman nyo rin, sir, yung burden. Bilang na kayo nakakakita over the top of the dome sa mga problema ng bayan. Kasi sir, marami talagang Pilipino ang kailangan ng tulong ngayon. Oo, talaga maghihirap tayo kung di hintuan to maraming mga grabe corruption, mga kalukuhan ng ang batas natin at mga leaders natin. So, nasa mga leaders na natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba. Sir, mensahe po ninyo sa mga Pilipino, sir. Ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan at makikiusap po kami na maski anong mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo sa mga mahirap, mga nangailangan. Kailangan wag tayong bumitaw. Dahil lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. So, umutang pa sila. So, wala tayong pupuntahan kung hindi mabantayan itong mga utangin pa. At kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi abot na ganito ang utang natin. Kung na-manage lang sana ng tama, bro. Kung na-manage lang sana ng tama. Oo, yun nga eh. Parang na-mismanage na lahat dahil nga ngayon lumalabas na, hindi lang korupsyon, ghost project na. Paulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, paano hindi nakita ito? Sa management yan. Kayo'y mga kababayan, paulit-ulit na ang korupsyon. Bakit? Paano hindi dito nakita? Napakalaki. Iyan po, at nanawagan na po dito si Governor Chavit Singson. Taong bayan, kilos na po tayo bago pa mahuli ang lahat. No? Talaga naman. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Ngayon na ba ang tamang panahon para kumilos ang taong bayan? Or antay na lang po natin na ito pong mga ito makapunta sa ibang bansa,
At pag sakasakaling maipit na po talaga sila, saka sila ipapatawag, saka sila ngayon kakasuhan. Pag nakasuhan na sila, wala na sila rito. Yung ba ang gusto nang mangyari ng taong bayan? Ako'y nagtatanong lamang po dito mga kababayan, kung hanggang saan ang pasensya ninyo. Sa kabila ng lahat ng ito na ang tinutukoy at tumutukoy ay natukoy na po itong mga taong sangkot dito. Nagsalita na nga si Governor Chavit Singson. Nanawagan na po siya, dapat ang taong bayan ay kumilos na. Okay? So, yan po mga kababayan ang atin nagawang reaction video ngayon. Kung nakaabot ka dito sa dulong part na ito, pakicomment mo mga kabayan kung taga saan ka at kung ano rin ang iyong masasabi patungkol po dito sa inyong mga napanood. Maraming salamat muli sa pagkikita at pagbabalik ko. BMR Channel po, pansamantalang magpapaalam, Pilipinas. Bye-bye po.